adoration, Panginoon. Yung pag nagpuri kami ay todo-todong pagpupuri, bagamat maraming gumugulo sa aming kaisipan, napakarami naming concern sa mundo. Pero, Panginoon, ang katotohanan, hindi kami nabubuhay para isolve ang mga concerns sa buhay namin, Panginoon. Kasi hindi naman namin talaga kayang solusyonan ang lahat ng ito, Panginoon. Nabubuhay kami kundi para sa isang purpose, Panginoon. To have fellowship with you all the time, all the rest of our lives. Magkaroon kami ng pagkakataon na sa lahat ng oras, sa lahat ng senaryo, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay, bagamat may concern, hindi ito ang magpapadapa sa amin, hindi ito ang magpapahito sa amin, na kung may mga pagkakataon na iniisip na namin huminto, bumigay, ito yung pagkakataon na ibigay po namin ang the best sa iyo. Lord, ang katotohanan, sa iyo namin dapat ibigay ang the best. Hindi sa mga taong nakapaligid sa amin, hindi sa mga nakakakita sa amin, hindi sa mga nakagawa ng pabor sa amin dito sa lupa, kundi dapat namin ibigay ang the best sa iyo. Kasi ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, na kung wala kaming buhay, wala kami, Panginoon, wala kami anumang bagay sa mundong ito, Panginoon. Lord, nawa, dalangin ko, Panginoon, na ma-realize ang bawat isa. It is by your grace, Panginoon, kaya kami nakakatayo. It is only by your grace, kaya kami nakakapagtrabaho. It is only by your grace, kaya kami nakakapag-provide sa aming family. It is only by your grace, kaya kami may lakas, Panginoon. Ito ay dahil sa grasya mo, hindi dahil sa anumang magagawa namin sa mundong ito, hindi at sa anumang bagay na maiaambag namin sa pamilya at sa mundong ito, Panginoon. Kung hindi ko ano ang ginawa mo sa amin, Panginoon, at nabubuhay kami para i-enjoy ang lahat ng plano mo sa amin, nabubuhay kami kundi para, Panginoon, maranasan namin ang langit na nararanasan namin dito pa lang sa lupa. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa katatagan. Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa grasya mo, Panginoon, wala kami rito, Panginoon. Maaaring napabagsak na kami ng pagsubok. Maaaring napabagsak na kami ng mga taong nagsasabing wala kaming mararating, Panginoon. Lord, thank you. Because you pour out everything sa lahat sa amin, Panginoon. Itong nagbigay ka ng buhay, Panginoon, ibinigay mo ng sagad-sagad. Ibinigay mo ng todo-todo, Panginoon. Nung nagbigay ka ng kaligtasan sa amin, winash away mo ang anumang bahid at karumihan sa amin, Panginoon. Inhari mo kaming ganap. Inhari mo kaming anak. Ito lang, Panginoon, sapat na ibigay namin ang para sa iyo, Panginoon. Wala kaming dapat angkinin. Wala kaming dapat itago. Wala kaming dapat ipagmalaki, Panginoon. Kundi dahil lahat ng meron kami, Panginoon, ito ay nagmula sa iyo. Ang pananampalataya, Panginoon, na minsan ay pinagmamalaki namin, ito rin nagmula sa iyo. Wala naman kaming pananampalataya noon pa, Panginoon, kundi dahil sa iyo lamang, Panginoon. Lord, we are nothing. Pero inari mo kaming ganap, Panginoon. Lord, salamat sa pag-angkin mo sa amin. Salamat sa pagkatubos mo sa amin na ngayon, Panginoon, haharap kami sa mga taong nakakasalamuha namin. Haharap kami sa iyo na wala kami ipagmamalaki, kundi ang grasya mo lamang, Panginoon. Ito ang bit namin. Ito ang daladala namin. Not even our talents, not even our yaman namin, Panginoon. Ito ay dahil sa iyo. Sa panalangin pa lang ito, Panginoon, nababuksan na ang aming kaisipan, Panginoon. Kung anumang pagmamalaki, Panginoon, ang natitira sa aming puso. Lord, salamat. Iparealize mo sa amin na sa tuwing titingin kami sa krus ng Kalbaryo, makita namin ang kahusayan mo, hindi ang kahusayan ng bawat isa. Sa tuwing titingin kami sa krus ng Kalbaryo, makita namin ang sakripisyo mo, hindi ang sakripisyo ng bawat isa. Makita namin ang pagod mo, hindi ang pagod namin na masyado namin pinapahalagahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang talentong ito, inaalay namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming ginagawa namin ng may kabutihan, ng may kagilasan, ng may excellent, Panginoon. Dahil deserve mo ito lahat, Panginoon.
na pinipresent namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, blameless, because we have a blameless God. Salamat sa buhay ng bawat isa. Dakilain ka, papurihan ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas, ikaw lang ang maitanghal, Panginoon, sa simbahang ito. Wala kaming itinahayag, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Walang kompetisyon na nagaganap, wala kahit ano, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang ang itinataas at dinadakila namin, Panginoon. Sa ganitong paraan, mas lalo ka naming wino-worship, mas lalo ka naming pinapahalagahan at nilalagay sa aming puso na, Lord, salamat, dapat lang ibigay namin ang todo-todong paglilingkod at todo-todong papuri, todo-todong panalangin, todo-todong pagbibigay sa iyo, Panginoon, because nung ikaw ay nagbigay, todo-todo mo itong binigay. Salamat sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Iba ang todo-todong paglilingkod. Iba ang todo-todong pagbibigay ng kalawalhatian at kadakilaan sa Panginoon. Bakit todo-todo? Amen. Ano ang ibig sabihin nito? Poured out life. Amen. Ang sarap na wala kang regrets at the past. Marami tayong regrets sa nakaraan. Marami tayong mga pinagsisisihan. Marami tayong hindi nagawa. Marami tayong mga pagkakong minsan ay pinanghihinayangan sa buhay. Kung ikaw ay may panghihinayang, ano ito? Yung sana ginawa ko ito. Sana nangyari ito. Sana hindi ko ito ginawa. Sana ganito ginawa ko. Ang dami nating regrets in the past. Di ba? Pero nung ang Diyos ang nagbigay sa iyo, ay wala siyang reservation. Wala siyang alam niyo, ang sarap mabuhay sa grasya at sa biyaya ni Kristo, di ba? Hindi sinabi ni Lord, okay, may hinihiling ka sa akin ngayon, gawin mo ito. Dahil pag ginawa mo ito, mapapasayo ito. Bata pa lang po tayo, di ba? Na ang sabi ng isang psychologist, wag daw nating sanayin ang mga bata at yung mga chikiting, mga bata na, di ba, na parang aso. Ano ibig sabihin nito? Pag nag-jump ka dito, meron kang isang pagkain. Ano tawag na sa pagkain na yan? Basta may reward ka, di ba? Kaya ang daming magagaling, they are particular only sa reward. Di ba? Ang dami-daming magagaling, mahuhusay, ang dami-dami, because they are namomotivate sila sa reward. Di ba? Pag ginawa mo ito, bata pa lang po tayo, sinanay na tayo, ganun. Hindi ba? Noong araw po kasi, hindi pa uso sabi yung sticker. Yung tinatatak. Di ba? Pag ikaw ay very good sa school, nung bata, yung mga bata nowadays, uuwi, ang dami-dami nilang sticker. Which is really, really good. Di ba? Dami-daming sticker. May sticker ako. Kasi nung araw po, nung kami ay may reward, ang uwi po namin, gulay. Di ba? May gulay sa likod ng eskwela, nagtatawi. Pag ikaw ay naging mabuting estudyante, may dala kang gulay, may dala kang okra, may dala kang something na kahit ano. Nasanay po tayo sa ganon. Kahit ang ating mga magulang, kahit na hindi kinakaya, at ngayon, dala-dala natin hanggang ngayon. Kahit hindi kinakaya ng mga magulang, basta, anak, gawin mo ito, pag ginawa mo ito, meron kang reward. Di ba? Kaya ang isang bata, wala po yung anak ko ngayon, nanonood yun. Hindi ko alam kung nanonood. Kaya ang isang bata, maging ang Shemuel, pag may hinihiling yan, napaka-sweet, napaka-bait, grabe, mapipil mo talaga ang kabutihang taglay ni Shemuel na mana sa ama. Di ba? Correct. Sabihin niyo po, correct. Kasi nasanay tayo sa reward. Di ba? Pag-iigihan mo. Nung araw po ay padamihan po kami ng nabubunot na puti na buhok sa aking lola. At pag marami kang nabunot na puti, ay may reward ka. I think nung araw ay 25 isang puti. At hindi ko po maintindihan. 3 kami bubunot ng puti pero hindi nakalbo ang lola ko. Ako ang nagmana noon. Poured out life. Ang sarap na wala kang regrets at the past. Di ba? Wala kang pinahihinayakan. Kasi ibinigay mo ang lahat-lahat nung ikaw ay nandito sa lupa. Alam niyo po,
whether we like it or not, ang mga taong nakasama natin sa mundong ito, hindi yan forever. Meron tayong nakasama na nakatulong ito sa pag-angat natin sa isang elevation ng ating buhay. Pero pag darating na yung pagkakataon na hindi mo na siya makakasama, yung hindi mo na talaga siya makakasama, nakarelate po ako sa testimony ni RJ. Marami na rin akong iniyakang kaibigan, na marami na rin akong pinahinayangan, marami kong namimiss na kaibigan, marami kong namimiss na nakasama noong araw, pero yung, alam mo yon na bakit asa na sila ngayon? Nagtatanong kayo, di ba? Minsan ay naging dahilan pa ang ibang tao para mawala siya sa'yo, naging dahilan ang trabaho para mawala siya sa'yo, namimiss talagang ang daming regrets. Di ba? Ang daming regrets na sayang, sana ginawa ko ito. Sana nung nandito siya, sana nung nakakasama ko siya, ibinigay ko ang todo-todo kong pag-ibig sa kanya. Yung hindi ka plastikan, sana hindi ko siya siniraan. Kasi ang katotohanan, may mga kasama tayo. Tayo po, ngayon nakikita-kita tayo dito sa hall na ito. Pero alam nyo ba, bukas makalawa maaaring hindi na. Kasi merong itinakda ang Panginoon sa bawat isa na makakasama natin hanggang dito lang. Kahit nga very close sa iyo Kahit nga asawa mo na hanggang dito ka lang. Hanggang dito mo lang siya makakasama. Hindi mo siya makakasama for the rest of your life. Hindi mo siya makakasama forever. Hanggang dito lang siya. Kasi maaaring sa susunod na senaryo ng ating buhay, magiging mapanira na siya sa iyo. Kaya tanggapin natin ang mga taong nakasama natin ngayon. Treasure it. Ibigay mo ang todo-todo. Huwag mong i-chismis. Huwag mong siraan. Kasi hanggang dito lang talaga yan. Baka bukas wala na yan. Treasure friendship. Treasure relationship. I-treasure po natin ang lahat ng mga tao na nakakasama natin yan. Kasi bukas wala na yan. Bukas hindi mo na kahit ang magulang, kahit sino, walang permanente. Alam mo, close na close kayo ngayon. Pero I have few best friends in life. Pero hanggang doon lang talaga Nandito ang bawat isa, ibang buka naman, ibang atmosphere, sa trabaho, ganun din. Pero hindi pang matagalan yan. Amen? Hindi pang matagalan. May hangganan ang bawat isa. Kaya, the introduction of my preaching, kung hanggang dito ka lang, ibigay mo na ang todo-todong relationship mo sa bawat isa. Salamat sa relationship na ito. At ang relationship na ito ay ang model natin ng Panginoon. Nung nagbigay siya ng todo-todo, ibinigay niya lahat. Amen? Kaya nga po, may prayer. Kagabi pa lang, Lord, grabe ka. Nung nagbigay ka ng pag-ibig sa amin, ibinigay mo na hindi dahil mabait kami. Ibinigay mo dahil ikaw yan Hindi ba? Na hindi ka tumitingin sa qualification ng tao. Kasi pagkakumisan, pag umibig tayo, tumitingin tayo sa qualification. Titingnan mo ba kung masarap bang ibigin to? Titingnan mo kung karapat dapat bang ibigin to? Paano ka iibig na sapin ng alipunga sa paa? Di ba? Hindi tiningnan ni Kristo yon. At salamat sa biyaya. Kasi ang Diyos, hindi siya tumingin kung anong qualification meron ka. Alam mo, kung tutuusin, we are not deserved to be loved. Pero hindi tinignan ng Panginoon lahat ng ito. Kundi ibinuhos niya lahat ang pag-ibig. Ano po ang ibig sabihin nito? Alright? Word study. Outpouring. Iba pag may outpouring, hindi ba? Iba pag bumuhos talaga. Grabe. Pour, to cause to flow in a stream. To dispense from container, water, or drink. Yung hindi mo talaga, may kanta po tayo nung araw na rumaragasang pagpapala. Alam niyo po, ang sarap maranasan yung rumaragasang pagpapala ni Lord. Yung hindi tira-tira pagpapala. Sometimes you even try to compare yourself to others. Na, what is my point? I like the testimony of Pastora Julie. Alam mo, when it comes sa blessing, when it comes sa giving,
to our God, hindi lamang niya po protektahan ang pera mo. Because yung protection niya over your family, na grabe yung blessing financially sa iyo ng Panginoon na hindi mo na kinakailangan. Alam niyo po, in another way around, it's really, really okay na mag-spend para sa health. Alam mo yon, may preaching po akong narinig na trabaho tayo ng trabaho. Hindi ka namamahinga, nakatatrabaho. Hanggang Sunday nga, ginagawa mong Lunes. Ang araw ay ginagawa mong gabi. Ang gabi, ginagawa mong araw. Kanta yun, hindi ba? Hindi ka tumitigil katatrabaho. Pero ang isa sa naka-itemize, ang nakakalungkot pag ako minsan, ang isa sa naka-itemize sa expenses mo is for your health. Na hindi ka pa nagkakasakit, tinatanggap mo na may sakit ka. Oh, this is for my health. Na katatrabaho ko, at pag nagkasakit ako, pag nagka-cancer ako, pag nagka-brain tumor ako, pag nahaluan ng blue yung dugo ko, para dito to. Di ba? Ang hirap naman na trabaho ka ng trabaho, pero ang pinag-ahandaan mo is your distraction. What's the use? Trabaho ka ng trabaho, talagang hindi ka humihindo para magtrabaho. At the end of the day, yung pinagtatrabahohan mo, yung anak mo nag-asawa. Yung asawa mo ay nag-i-spend ng kung ano-ano sa Pilipinas. That you never know. Pero grabe po, puprotektahan ng Panginoon ang lahat ng area ng iyong buhay. It is something you declare every day. Hindi po ang susi ay yung kung paano ka nagbibigay, kung gaano kalaki ang naibibigay mo. Ang isa po sa natutunan ko sa biyaya, every time that we declare something good thing to us, nagdi-declare ka ng magandang bagay, mangyayari ito, and it will come to pass. Nangyayari talaga ito. Hindi ba? Declare something for your good health, mangyayari talaga ito. Hindi tayo mamamatay ng maaga. Hindi tayo mamamatay sa aksidente because you declare it every day in your life. The Lord, thank you for your protection. Salamat sa lahat. And the same thing with our finances. Just want to encourage everybody. We claim it that we are blessed and highly favored, but you never declare it. Ang importante, how you declare that God is rich, that God is good, that God is our provider. It is something how you declare in life. Yung positive declaration. You know, na pinagpala ka, but you never declare. Kaya nga po, every day in our life, paglabas ko pa lang, even sa guest na may encounter ko, even sa tao na may encounter ko, I always declare good things. I always declare, Lord, it will come to pass. Hindi namin ang lahat, grabe po, salamat. Hindi namin alam ang lahat kung paano to i-operate, kung paano to pahuhusayan ng ating sauce. Hindi natin alam. Pero ang Diyos ang nagpo-provide because we declare it and the Lord honor the desire of our heart. Kung meron tayong desire sa ating puso, sinabayan po natin ng declaration and it will come to pass. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Outpouring is to supply or produce freely, copiously. Talagang ang grabe ang ang pagpapala at provision ng Panginoon. For out to give full expression. Ang sarap po makita sa buhay ng bawat isa. Even though you are not a good singer, even though hindi ka magaling magsalita, pero when you say something to God, when you declare good things sa Panginoon, when you declare good things over your family, ang dami mong nasasabi. Amen? Ang daming ibinibigay na papuri, parangal at pagsamba. Praise and worship, the same like what I said last week. What is the meaning of praise and worship? Worship is kung gaano mo kakilala ang Panginoon. That's worship. Praise, kung gaano mo siya naranasan. Kaya ang sarap po na magpuri sa Panginoon. Kaya hindi mahirap. Paano mo pinupuri ang isang tao? Pag nagpuri ka nga sa isang tao, oy, sister, kita mo hindi ka ba, wala man lang feelings.
Ang sarap tingnan, ang sarap express ng pag-ibig or ng appreciation mo sa mga tao nakapaligid sa iyo nang mayroong alam mo na nanggagaling dito. Di ba? Minsan, ito po ang kulang sa mga kalalakihan. How we express. Paano natin ini-express ang ating sarili. Minsan nakaka-OA na, nakakahiya. Pero alam mo, bilib ako sa mga lalaking merong DFA. Ano yung DFA? PDA pala yun. Public Display of Affection. Diba? Bilib ako, how they express it. Ganda naman ang boses. Masasabi mo yun. Hindi dahil may gusto ka because you know how to express yourself. Hindi mo nga ma-express ang iyong sarili sa mga taong nakapaligid sa'yo. Paano mo ito na-express kay Lord? Kahit nabigyan ka pa ng milyon-milyon, if you don't know how to express your love to God. Lagi po nating sinasabi sa pulpit na ito. Lagi ko pong naririnig ito. Huwag po nating pansinin ang ating mga katabi. Lagi ko naririnig. Sabi to. Inano kaya, may karanasan kaya si Ate Monique na during praise and worship ay nasapak ng katabi? Or inuntog, pangit ang boses mo. Ganun ba? Ano bang karanasan mo before? Nabas, di ba? Hindi na pansin that. But what is my point? Ano po? Yung, alam mo yun, grabe, ang sarap mong ibigay sa Panginoon. Kasi kung may naranasan ka sa Panginoon, kung may pinaranas sa'yo ang Panginoon, kung everyday you are filled by the Spirit of God, andito lang naman talaga siya, hindi siya nawawala. Ang dami mong pwedeng i-express. Ang dami mong masasabi, hindi ka makukulangan. Bitin sa'yo ang praise and worship, bitin sa'yo ang awitan, bitin sa'yo ang lahat ng mga ito. Grabe! When we talk about expression, pour out means to give full expression. Ganito po nag-express ang Diyos during Old Testament. Three of God's great outpouring in the Bible. Okay? I talk about Old Testament. And later, pag-uusapan po natin ang New Testament. Ano ang una? Tatlo. Nung ang Diyos ay sa pamamagitan ni Noah, bumaha. Hindi yun basta-bastang baha. Di ba? Grabe yung outpouring yun. Sino lang ang nakaligtas? Only the family of Noah. Sino lang yung naniwa? Genesis chapter 7 verse 11. The same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heavens were open. The windows of heaven were open, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights na hindi tumitigil ang ulan. Kaya po, brace yourself. Iba ang Diyos pag nagpasabog. Are you ready? Dapat ready ka. Di ba? Iba ang Diyos pag nagbuhos. At maintindihan at maunawaan. Ang 2,000 years ago, ibinuhos niya na lahat. But sometimes, we neglect it. We take it for granted kung ano yung ginawa ng Panginoon. At ang dami pa niyang gagawin sa buhay mo. You know what? Bakit naiiba? Isa lang dapat ang ating lakaran eh. Isang journey lang ang dapat nating lakaran. Because of the distraction na nakapaligid sa atin, naiiba yung journey natin, naiiba. Lumilihis ang ating lakad. Lumilihis ang ating landas. Pero kung titingnan po natin, ang isang dakilang plano ng Panginoon ay ano? We are really blessed and highly favored. Pagka kung minsan naiiba lang dahil sa napakaraming kasinungalingan ni Satanas sa ating buhay. Because of the cares of this world. Second outpouring of the Holy Spirit. Joel chapter 2 verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon flesh. And your sons and your daughter shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men
shall see vision, and also upon the servant and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. When we talk about Old Testament time, before Jesus, wala pang grace dito. Wala pang born again dito. Kasi nagsimula lang ang born again, ang panibagong buhay, during the time of Jesus Christ. But even though, kung paano nag-pour out ng blessing, ng Spirit ang Panginoon sa bawat isa. We are blessed and highly favored this time. You know what? Why? Grabe ang pagbuhos ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Kasi yung Espiritong ito, kasakasama na natin. We don't need to beg God para maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nandito na yon. Sumasabog na at naghahalimbulat na sa ating buhay. You just simply open your eyes, open your hearts to God. Buksan mo lang yung puso mo, nandyan na siya. Amen. Nararanasan mo na. Kaya pagka kumisan, hindi mo maranasan, madalas kaysa hindi, masyado nang natatakpan ito ng problema at bigat ng ating pinagdadaanan, ang daming concern, ang daming alalahanin, ang daming part-time, ang daming iniisip. Kaya pagka kumisan, nahihirapan mo, minsan magtatanong ka pa, Lord, totoo ka ba? Lord, nararanasan pa ba kita? Anong klaseng tanong ito? Bakit hindi mo mararanasan ng Panginoon? Because when you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, kasama mo siya. Nung ang tinanggap mo, yung Espiritu niya nananahan sa'yo. You just simply open your hearts to God and recognize kung ano ang tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. In your own closet nga, in your own room, pwede mo bigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Pwede kang magpuri. Because sometimes contaminated na tayo ng cares of this world. Ang dami-daming option ni Satanas. Do this, you will be blessed. Do that, you will be blessed. Gawin mo ito, you will be blessed. Baaring minsan, humahanap pa tayo ng paraan na ibinubulong ng dyablo sa ating buhay na akala natin ito ang katugunan ng ating panalangin. May mga Kristiyanong hanggang ngayon ay nakasalalay ang kanilang blessing sa swerte. Sandaan ako makaswerte hindi ito, mag-1,000 to. And it's not by luck, man! Stop it! Kasi mas lalo kang malulubog. Mas lalo kang mamumblema. What? Pogi ito Maaaring mahuli ka sa pangit, karumal-dumal yon. Pero pag nahuli ka sa maganda, medyo katanggap-tanggap pa. Because inilagay mo yung sarili mo sa swerte at buenas. Alam mo po, kaibigan, mga kapatid, buhay po kami patotoo na mag-asawa at kami pamilya. We don't have really yung sobra-sobra. Pero nung nabuhay kami sa taba at sa biyaya ng Diyos, yung kakaunti na yon, pinagyaman ng Lord. We have kung sa iba ay matalo ka ng 600,000, hindi kami natalo sa negosyo or natalo sa investment. To cut the very long story short, ay yung 600,000 ay nag-fly away. 600,000. Alam mo po, hindi namin, ito ang biyaya ni Lord. Hindi namin ginawang issue sa buhay yun. Hindi namin pinag-usapan. Hindi nga ako naiyak Hindi ko nga inintindi. Hindi ko nga inalala. Wala. Sabi, isa lang ang usapan namin ni Mayet, ibabalik ni Lord. Sobra-sobra pa. This is the blessing, mga kapatid. Yung mawalan ka ng almost 1 million or 600,000 is not really medyo malaki yun. Pero, grabe,
This is the blessing. Kahit mawalan ka, hindi mo iindahin. Kasi mas superior pa rin ang grasya ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Mas above pa rin ang grasya ni Lord. Mas superior pa rin ang mararanasan mo kay Lord. Not your loss. It's their loss. Kasi ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng ito. Honestly speaking, andyan po ang pamilya ko. Wala pong kasinungalingan ito. We can sit back and relax and plan to another day. Tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay, kapatid. Huwag kang magpatrap sa concern ng bundong ito. Look at the person next to you. Nakakaawa ang ilan. Hindi ba? Sa isang pagsubok, alam mo yon, sumakit lang ang ipin, sinisisi si Lord. Hindi ba? Na-miss lang yung bus. Sinasabi ko sa'yo, Lord, hindi mo kasi ko kinising. Na-miss ko ang bus. Alam mo na, ang sarap-sarap mabuhay. Ang sarap-sarap mabuhay sa mundong ito na wala kang sinisisi. Aray. wala. Okay lang ang lahat. Kasi alam mo, ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Ang Diyos ang magpo-provide. Kung ganito po, ang bawat Kristiyano, we can even plan to have enjoyment in life. Magkakaroon po tayo ng napakaraming activity na hindi natin papansinin at iisipin saan natin kukunin. Alam niyo po, grabe, few years back, grabe ang activity natin dito. Ilan lang po tayo. Libo-libo ang binabayaran natin sa hotel. Saan natin kukunin? Nag-provide na ang Panginoon. Huwag mong alalahanin yung kakainin mo bukas. Ang alalahanin mo at i-enjoy mo kung anong meron ngayon. Kaya nga, the Lord's Prayer, Lord, give us this day. Is enough lang sa kapasidad ng utak natin na alalahanin kung anong meron ngayon. Huwag mo paghandaan ng bukas. Huwag mo paghandaan ng distraction kasi when you declare something good thing sa Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Rather than to invest sa mga hindi pa nangyayari at pinaghahandaan mo na, why you didn't declare good things sa buhay mo sa mga oras na ito? Amen. Na hindi mo alam kung paano mapagtatapos ang iyong anak. Why you didn't declare? Ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang kikilos. Amen. Yung mga hindi mo nagagawa, take it and leave it to God. Huwag mong sarilinin. And the Lord will richly provide all our needs. Imagine mo, the outpouring of the Holy Spirit, hindi niya to pinagkait. Outpouring of blessing. Kasi po, ganado ako mag-preach ngayon eh. The Lord will provide. Suddenly, biglang bago carpet natin. Ang sarap kakain. The Lord will provide. Amen. Grabe, huwag mo intindihin kung paano. Listen, walang sino man ang ginutom ni Lord. Tanong ko po sa inyo dito sa Macau, may nagutom na ba dito? Di ba? Ako sa Hong Kong. Wala. Sino man ang nagkulang. Grabe. Malakay chapter 3, verse 10. Bring ye all your tithes in the storehouse, and there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Ito po yung and pour you out a blessing, and there shall be not be room enough to receive it. Are you ready? Are you really ready to pour out everything sa Panginoon? Are you ready, church? Ang Diyos kailanman hindi nagkulang. Ano ang pangailangan mo ngayon? Declare it by faith. When we say it, declare it by faith. Declare it. Lord, this is my proof. I want to declare that you are a rich God. Kasi the more you give sa Panginoon, the more you give everything sa Panginoon, grabe, wala kang sukat pagkalagyan. Grabe po ang pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po yan, mga nakakakilala po sa amin. Halos pantay-pantay po tayo ng estado sa buhay. Pantay-pantay tayo. Pero isa lang ang kakaiba.
Bakit ang Pastor Sani? Bakit ang Pastora Bayet? Bakit yung mga nakikita niyong close sa amin, pinagpapala ng Panginoon? Ang pagpapala ng Panginoon is not really about only money. Secondary lang yan. Pero yung, alam niyo po, yung nasa inner circle namin, nasa inner circle. Especially, okay, I just want to mention all the people in finance. Si Malago, si Sir Alba, si Bayet, kami. Wala naman talaga eh. Pero grabe, yung satisfaction sa buhay mo, ito ang magpapayaman sa iyo. Ito ang magbibigay sa iyo ng satisfaction to appreciate every single blessing na dumadating sa buhay mo. Thank God sa buhay ng bawat isa. Kung ito, yung satisfaction sa buhay mo, masasabi mong, Lord, you are really good and I have enough. Hindi ka na maghahangad ng kung ano ang wala sa iyo. Isa lang ang ina-appreciate mo, kung anong blessing ang dumarating sa iyo. And the more you appreciate it, the more you give it to God, the more you declare, patuloy na patuloy ang daloy at balong ng finances sa buhay mo. Again, secondary lang. Pero praise God. Tignan nyo, paano? Because we declare something to God. Declare it. Grabe. I tell you, hindi ito sekreto. Ito ay napakasarap na maranasan ng bawat isa sa Panginoon. Example yung widow. Sabi niya kay Elijah, last na to. Luluto na namin itong tinapay na ito. 2 Kings chapter 4 verse 4. And then maghihintay na kami ng kamatayan. Ang sabi po ng Elijah, pagkain mo muna ako. Prepare mo muna para sa akin. Sinunod dito without any hesitation. Lahat ng jar ay napuno. Ang masakit pagka kung minsan, ang dami nating in-itemize. This is for this, this is for this, this is for this. Ang nakakalungkot, wala ang para kay Lord. Wala. Meron sa health insurance, meron sa just in case na sumakit ang ulo, sumakit ang ipin, just in case na mabukulan, dito to. Di ba? Pero wala yung para kay Lord. And then sometimes, you even ask God, Lord, bakit parang trabaho ko ng trabaho? Ba't hanggang ngayon, kulang pa rin? Paano nga, inilaan mo ang iyong pagtatrabaho para sa bukol mo? Para sa pagkakasakit. Di ba? Para sa pagkakasakit. Okay. Ang dineclare mo yung bukol. Yung pagtatae, yung sakit ng tiyan. Kasi baka pag sumakit ang tiyan ko, wala akong pambili ng gamot. Sige. At the end of the day, puro bukol ka nga. Yun ang pinaghandaan mo. Di ba? Doon mo inalat ang pagod mo, ang hirap mo. God honor, manifest. The Lord honor the desire of you. Pero when you give it to God, Lord, this is for you. I declare. This is a declaration of faith. Hindi ko sinabi na pag nagbigay ka, pagpapalain ka. Pinagpala ka na. Sobra-sobrang pagpapala. But pinagpala na tayo financially, pinagpala na tayo physically, pinagaling na tayo. Pero ang sabi ni Paul, bakit marami pa rin nagkakasakit? Bakit declare tayo na declare, Lord, thank you for the healing. Pero bakit pa rin marami nagkakasakit? Ang sabi ni Paul, kasi nga, declare ka ng declare, pero inuuna mo pa rin ang siyensya. Inuuna mo pa rin, mas nagtiwala ka pa rin sa doktor. Ang doktor, secondary lang yan. Pero when you declare that you are in good shape, you are in good health, minsan, every Sunday, nagko-communion tayo, we declare it. Pero at the back of your mind, mas magaling pa rin ang biogesic. Mas nagtitiwala pa rin sa kortal. But when you declare by faith that you are healed, declare it by faith. Declare it by faith. The same thing with our finances. Mga kapatid. Diba? At the end of the day, praise God, you testify in front of this pulpit. Salamat.
Ang sarap kaya ibigay kay Lord. Look at this widow. Last na to. Wala na kami kakainin. Pero sabi ni Elijah, do it. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee, and upon thy sons, and shalt pour out into all this vessel, and thou shalt set aside that which is old. Wala nang paglagyan. Palakpakan po natin si Lord. I declare by faith na hindi lamang eye-opener sa atin ang message nito. I declare na ikaw mismo sa mga oras na ito, ang church ng GCF hindi nagpapayaman kasi mayaman na kami. Ang church ng GCF actually hindi naman kailangan talaga kasi kahit walang magbigay, gawain ito ng Panginoon, hindi niya maipapasara ito sino man. Pero concern po ako at ang Diyos sa inyo, how you declare it. Ang sarap. Praise God. All this blessing shall come unto thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Lastly, poured out life. As the life of the animal is poured out on the altar, the Lord will really provide. That's supposed to be matay na siya. Nag-provide ang Diyos ng animal. So Christ, the Lamb of God, poured His life in the exchange of our life in eternity. Alam niyo po, when I see the cross, last week pa, I'm so amazed. May awit po. Ay, naawit tayo. I'm so amazed and I give you praise that you have set us upon the cross. Ano po ang nakikita nyo? Nung ang Diyos ay napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Kapatid, ibinigay niya ng todo-todo sa'yo. Without any reservation. Without any hesitation na ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko naman po sinasabing 24/7 ay magbabad kayo sa simbahang ito. Araw-araw, wala naman din kayo makikita. At wala naman tayong araw-araw na activity. Hindi ko po sinasabing araw-araw. Saying that, hindi ko sinasabing, but alam mo yon, yung pag naglingkod ka at ginamit ka, gamitin mo na ng todo-todo para sa Panginoon. Huwag ka nang magtitira ng kahit ano sa sarili mo. Huwag ka nang magsasabit ng kayabangan. Huwag ka nang magsasabit ng credentials. Huwag ka nang magsasabit ng kung ano-ano. Yung ibibigay mo kay Lord. Lord, this is all for you. My service, everything is all for you. Kasi, kapatid, nung ang Diyos ay nagbigay, again, ginawa niya na todo-todo. Therefore, will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with transgressors, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressor. Grabe ang Panginoon. Sa ilang sandali, aalalahanin natin ang tinapos na gawa ng Panginoon. I want you to do the same. Kung ano yung pinaranas sa akin ng Panginoon few days back. Na Lord, salamat. Kaya po yung prayer ko kanina, it really touches my heart. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami dito. Kung hindi dahil sa biyaya mo, kung hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa katapatan mo, wala kami dito, Panginoon. Wala kami may pagmamalaki. Kung hindi dahil sa pag-ibig mo, wala kaming lakas para makapagtrabaho. Wala kaming talino at wala kaming kapasidad na mag-isip, na pag-isipan ng araw-araw sa aming buhay. Hindi kami makakapag-provide sa aming family. Kung hindi dahil sa Panginoon. Kapatid, kay Nino dapat ibalik ang lahat. Not for Pastor Sani. Not even sa people around us. Thank God we are really a good provider sa ating family. At kalooban naman ito ng Panginoon. Dapat itong ibalik sa Panginoon.
and you have a satisfied life na Lord, mawalan ka ba ng milyon, still wala kang regrets na babalikan. Still you have peace in your heart. Still you can praise God. Still may tataas mo ang iyong kamay na sasabihin mo na, Lord, thank you. You are really a good provider for all of us. Kasi when you declare something sa Panginoon at pag ibinuhos niya ang lahat-lahat at naranasan mo ito ang pagbuhos sa lahat ng area ng iyong buhay, hindi kayang pabagsakin ng dyablo at problema ang isang Kristiyanong katulad mo kasi pinatatag ka ng grasya ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Poured out life. We must pour out our life for the Lord, for the world. Alam mo yun, yung maglilingkod ka na nga lang, ibibigay mo na. Ibigay mo na ng totoo. Hindi yung ibinibigay mo dahil may nakakakita sa'yo. Hindi binibigay mo dahil gusto mo ng papuri. Hindi yung ibinibigay mo dahil gusto mo ng parangal at pagsamba. Inangkin mo na lahat. Pero at the end of the day, pag wala ng appreciation, hindi ka na motivated. Para kang bata na sinanay tayo. Do this, and I have a candy for you. Gagawin mo ng mabuti. Gagawin mo ng maayos because you are looking for the candy. Every time you are looking for the candy, every time you are looking for the chocolates, every time you are looking for reward. Lagi na lang ganun. Kaya nga, sa araw-araw ng iyong buhay, dapat may blessing. Di ba? Dapat may ganansya. Kasi kung may ganansya, kasi kung may reward, mas lalo kang ginaganahan. Pero sa Diyos, iba. Hindi mo na kailangang hanapin ang reward. Binigay niya na ng buong buo sa simula pa lang ang reward. Masanay ka lang na mag-declare. Masanay ka lang na gawin ito para sa Panginoon. Kasi hindi mo na kinakailangang humiling pa sa Panginoon na pagpalain ka. You didn't need to say, God bless you. Hindi mo na kinakailangan sabihin, God bless you because God bless you already. Ang kinakailangan mo lang gawin, lakaran mo lang yung blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. I-appreciate mo lang and i-declare mo lang. Kanta pa lang search po yun. Kanta pa lang, nakikipaglabang ka na. Grabe. Asan ang kapayapaan doon? Walang kapayapaan sa pakikipaglaban. Yung pakikipaglaban na ginagawa mo at gagawin mo pa sa iniisip mong gagawing pakikipaglaban, tinalo ng Satan is defeated. Wala ka nang dapat ipakipaglaban pa. Hindi mo kailangan ipakipaglaban ang laban na tapos na. All you need to do is to enjoy everything. Hindi ba? Butas-butas ang aming mga... And then, kung makaiyak ka, Lord, may prayer po ako narinig a few weeks ago. Lord, kung hindi ka lang kikilos, iwanan mo na kami! Pagpalain mo kami, Lord! Pumilos ka! Touch my heart, Lord! Iyak natin noong araw, di ba? Touch my heart! Sabi ko, Lord, thank you for your grace. Because we don't need to beg God for blessing. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang gaganda nyo ngayon, ang sasarap ng aura natin, hindi mo kinakailangan lukot. Dati, nakasalalay ang sagot ng Panginoon sa lukot ng iyong mukha. The more lukot na lukot, pili mo, sasagutin ka na mamaya. Wow! Thank God! God set us free. Ibigay mo lang din. Ibigay mo na yung napaka-enjoyable na pagkakataon sa ating buhay. Napaka-enjoyable na. Ang sarap na, wow, lalakad ka. Wala kang sinisisi. Magpapatuloy ka sa buhay na ito. Magagandang bagay lang ang tinatanaw mo sa buhay. This is the kind of life that God wants us to be. In worship. Trust in Him at all times. If people pour out your heart before Him, God is our refuge and strength. When you praise God na Lord, binubuksan ko yung puso ko. Maraming naiiyak sa worship.
akala po, bless na bless. Tulo ang laway, iyak. Laway. Lahat-lahat na. Tulo na. Iyak. Akala mo bless na bless. Ang inaalala pala yung mga nangutang na hindi nabayad. Kung pwede lang sumpain na lang. Ang sakit, Lord. Tingnan mo, akala mo bless na bless. Galit na galit sa asawa. Bless na. Yung alam mo yun, nag-worship ka na lang. Motivate ka pa ng galit. Motivate ka pa ng sama ng loob. Motivate ka pa ng kahit ano. Pero subukan nyo pang mag-worship. Na Lord, it is your goodness, it is your mercy, it is by your grace. Salamat. Yung alam mo, langit ang aking nadarama. Hindi yung dito pa lang sa lupa, nagsisimula pa lang worship, lalo na kung hindi mo gusto isang liter, impyerno ka na. Kaya yung minsan a-attend yung iba, lalampasan muna yung worship kasi ayaw nilang makita yung worship leader. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Lord, I have weaknesses, I have discomfort in life, ang dami kong shortcomings. Na Lord, andito ako. I will pour out my spirit to worship you. This is not a magic. This is not the secret. Pero ito ang dapat natin gawin when we talk about worship. Ibibigay mo lahat sa Panginoon. Prayer. The Lord in trouble, they visited thee. They poured out a prayer when they chastened upon them. Look at Hannah. And look at Job. My friends scorned me, but mine eye poured out tears at God. Job chapter 30 verse 16. And now my soul is poured out upon me. The days of affliction have taken hold upon me. Even in the time of distress, even in the times of troubles, I want to encourage everybody. When you're down in troubles and you need a helping hand, there is Jesus. It's only Jesus. Na Lord, ang sakit. Ang sarap magsumbong kay Lord. Ang sarap sabihin kay Lord, Lord, nagrabyado ako eh. Lord, sinaktan ako. Lord, na-down ako. Lord, minaltrato ako. Lord, dinouble cross ako. Lord, pinagsamantalahan ang aking mabusok na isip. Pero Lord, when I start to worship, I will focus everything sa'yo. Sabi ko nga po, last week, ang ating worship, hindi para sa atin. It's not about your concern in life. It's not about who you are, but who God is in your life. That is worship. Na alam mo, pag nag-worship ka, ang Diyos ang magwawala ng lahat ng sakit na loob mo. Kasi paano mawawala? Mapapalitan ito ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag may taong nanloko sa'yo, huwag mong tirahin sa Facebook. Huwag kang magribat ng kung ano-anong salita. Kneel and thank God and praise and worship Him. Tayo po tayo. Doesn't matter kung ano sinasabi sa'yo ng katabi mo. Minsan maniwala ka na rin sa sinasabi ni Monica Timahid. Huwag mong isipin. Kasi kaya pala, sinasabi nila na huwag mong isipin ang katabi mo. Kasi lukot na yung mukha. Minsan, nung araw na bago-bago akong pumupuki at bago-bago akong nagiging Kristiyano, syempre, andyan ang aking mga crushy. Andyan, may mga crush tayo. Talaga naman, even in worship, dapat poise ka. Pati pagtataas ng kamay, dapat may matindi kang poise. Dapat maganda ka sa camera. Hindi ba? Minsan, mas particular tayo sa paano ba tataas ang kamay. May nakataas ang kamay na nakaganon lang. O, di ba? Walang basagan ng trip. But it's not about the poise. Hindi, minsan talaga naman, stretch open, talaga, nakataas. Minsan, dito lang. Iba-iba, pagtataas ng kamay. Minsan dito lang. Kung saan ka pogi, bahala ka sa buhay mo. Kung saan peg ang gusto mo. But it's not about our posture. It's the way of our heart to worship God.
Dito yan. Ganun. Sa nakabalik. When you give it all to God, na Lord, I give it all. I give it all to you in worship. Thank God. Salamat. Binayayaan po tayo ng good sounds, good musician, good worship leader. Pero hindi ito nagmamatter. What matter most is our heart worshiping God. Hallelujah, Jesus. Clear, mga kapatid. For out life. Kapatid, gustong maranasan ng Panginoon sa mga oras na ito. Gusto niyang maranasan mo. Yung todo-todo. Na pagbuhos. Yung lahat-lahat. It really struck my heart. Even in the times of fame. Why you didn't worship God. I encourage you right now. Worship Him. Worship Him the rest of your life. Worship Jesus in spirit and in truth. Worship Him in prayer. Worship Him in your finances. If you worship Him with your finances, hindi naman sasabog right there in there ang pera o milyones sa harapan mo. But one thing for sure, nagsasalita po ako sa naranasan naming pamilya, that God can able to give you, binigay niya na yung satisfaction. Contaminated lang tayo ng napakaraming cares of this world. But when you declare and give it all to God, yung satisfaction na ito, even in the time of loss, even in the time na walang-wala ka na, hindi ito ang magbababagsak sa'yo. At kung satisfied ka, at sasabahan mo pa ito ng declaration in your worship sa finances, sa lahat-lahat sa iyong buhay, hindi ka lalabas sa sanktuaryong ito. Na hindi poured out ang buhay mo. You don't need to beg God for blessing. You don't even beg God and ask God for a blessing in your life. Ano ang kailangan mong gawin? Kasi pinagpala ka na. Worship Him. Worship Him. Can you start to worship God right now? From the bottom of your heart, worship Him. The Lord honor the desire of you. Di ba sabihin mo na, Lord, sa lahat ng area, ibibigay ko na ng todo-todo. Wala na akong ititira. Wala na akong ititira. Ibibigay ko na sa iyo lahat, Panginoon. Can you start to worship God? Right now. If you have a problem, if you have concerns in life, especially yung hindi mo kayang gawin, can you start to worship God? Can you say to God, Lord, pinupuri kita sa ganitong area. Start declaring now. Sa health, start to worship God. Sa trabaho, sa lahat,
Start to worship God. Aragabyado ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Start to worship God na, Lord, I declare. Huwag kang magsasawang mag-declare. Ang sarap mabuhay na kahit may nagagalit sa iyo, pero patuloy kang umiibig. Ang sarap mabuhay na kahit alam mo, last centavo mo na to, pero satisfy ka sa buhay mo dahil kumpiyansa ka, confident ka na magpo-provide ang Panginoon. Ang sarap mabuhay sa araw-araw na hindi mo inaalala kung anong magiging sakit mo because you declare something good for your health. Can you start to worship God sa lahat ng area ng iyong buhay? Hallelujah, Jesus. Stop begging. Stop begging. Start to worship. Stop asking, Lord, bless me. Start to worship right now. Worship Him. Ang sarap mabuhay sa piling ni Lord na nagpupuri ka, nagdi-declare ka, binibigay mo ang lahat sa Kanya. Hindi ka nagtitira ng wala kang reservation. Lord, I give it all to you, God. Worship. Ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok